Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling iginiit ang commitment ng pamahalaan na mapalakas ang iba't ibang sektor sa bansa. Karagdagang trabaho inaasahan sa pagbubukas ng Logistics Distribution Center. Bagyong Leon, isa ng super typhoon ayon sa Pag-asa. Pamahalaan, patuloy ang paghimok sa mga lokal na pamahalaan na maghanda sa epekto ng bagyo. DILG, pinatitiyak sa mga lokal na pamahalaan ang maayos at mapayapang pagunita sa undas. Mahigit 27,000 miyembro ng pulisya ipakakalat sa iba't ibang lugar sa bansa. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiwala sa mga akbang na ginagawa ng pamahalaan ukol sa pagpuksa ng kagutuman sa bansa. Walang gutom food stamp program tinututukan. Una sa ating mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na asahan ang pagpapalakas ng import at export activity sa Southern Luzon at karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbubukas ng pinakamalaking Maersk Distribution Center sa Laguna. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Kenneth? Alan, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng isang warehouse at distribution center dito sa Calamba, Laguna. Kasama ang DTI, Alan, pinasinayaan ng Pangulo ang Maersk Optimus Distribution Center, ang pinakamalaking distribution center ng naturang kumpanya sa ngayon. Ayon sa Pangulo, malaki ang magiging papel ng establishmento para mapalakas ang supply chain lalo na sa Southern Luzon. Malaki anyang tulong ito sa pagiging handa ng bansa sa anumang sakuna gaya na lamang ng COVID-19 pandemic. Ipinunto pa ng Pangulo na magbibigay daan ang establishmento para mapalakas pa ang ekonomiya, gayon din ang pagbubukas ng oportunidad sa mga lugar kalapit nito. Yan anya ay sa pamamagitan ng paglikha ng libo-libong trabaho. Ang Maersk Optimus Distribution Center, Alan, ay may lawak na 10 hectares. Mayroon itong 76,000 pallet storage capacity na magsisilbing transport hub para sa Central Luzon. Alan, tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na susuportahan ng pamahalaan ng mga ganitong inisyatiba para matiyak na ang pagsulong ng lahat ng lugar dito sa bansa. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Hinimok ng Office of Civil Defense ang mga residente at mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region na maghanda para sa Bagyong Leon. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, mahalagang palakasin ng mga lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga panganib dulot ng sama ng panahon. Dapat din aniya-tiyakin ng mga LGU na nasasabihan ng mga residente ng maaga. Ayon sa opisyal, sa ngayon ay nagpapatuloy ang pagbangon ng Bicol Region mula sa epekto ng pananalasa ng Bagyong Christine. Nauna nang ipinag-utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mandatory evacuation sa mga lugar na nasa high-risk areas dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Leon. Update sa lagay ng panahon. Patuloy ang banta ng Bagyong Leon sa Hilagang Luzon matapos itong maging ganap na super typhoon kaninang alas 8 ng umaga. Sa datos ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo 350 kilometers sa silangan ng Kalayan, Cagayan at kumikilos ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. May lakas ito ng hangin na 185 kilometers per hour at bugsong 230 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 3 sa ilang lugar sa Luzon, kabilang ang Batanes, eastern portion ng Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan.
Nakataas din ang signal number 2 at signal number sa iba pang lugar sa Luzon. Sa pagkataya ng Pag-asa, patuloy na tatahakin ng Bagyong Leon ang hilagang kanlurang bahagi ng Philippine Sea hanggang mag-landfall sa silangang bahagi ng karagatan ng Taiwan bukas ng tanghali. Pinakamalapit ito sa lalawigan ng Batanes simula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga at hindi rin inaalis ang posibilidad na mag-landfall ito sa Batanes. Nanawagan ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan na tiyakin ang mapayapa at maayos na pagunita ng undas sa bansa. Sa pahayag ni DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, sinabi ng kalihim na dapat pagandaan ng mga LGU ang pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko sa mga sementeryo, memorial park at simbahan. Sa pamagitan aniya ng pagtatalaga ng mga traffic enforcer, barangay tanod at mga medical personnel. Hinimok din ng kalihim ang publiko na maging maingat at mapagmatyag laban sa mga kriminal at scammer na nananamantala sa mga lugar na maraming tao. Paalala ni Remulla sa publiko, sundin ang mga panuntunan sa mga sementeryo at iwasan ang mga ipinagbabawal na gawain. Sinabi pa ng DILG na nag-deploy ang Philippine National Police ng 27,000 tauhan sa iba't ibang lugar sa bansa. Tutulong din ang Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology sa pagtugon sa mga pangangailangan ng publiko. Nasa 4,000 mga pulis ang ipinakalat sa Central Luzon para matiyak ang seguridad sa paggunita ng undas ngayong taon. Si Aldrin Malyari ng PIA sa Balitang Pambansa. Aldrin? Humigit kumulang 4,000 kapulisan ang idineploy sa mga sementeryo, bus terminal at pangunahing lansangan sa gitnang Luzon upang tiyakin ang mapayapang paggunita ng undas sa rehiyon. Ayon kay Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, katuwang nila ang mga force multipliers at emergency response units sa pag-alalay sa mga motorista at mga bibisita sa mga kaanak na namayapa. Paalala ni Maranan sa publiko, bawal dalhin sa sementeryo ang mga baril, matutulis na kagamitan at iba pang sandata. Bawal rin ang mga gamit pang sugal, alak o inuming nakalalasing at loudspeaker. Nagsimula ang deployment ng kapulisan kahapon, ika-29 ng Oktubre at magtatagal hanggang Lunes, ika-4 ng Nobyembre. Samantala, handa na ang mga malalaking sementeryo sa Pampanga sa inaasahang pagdagsa ng mga bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Kabilang na riyan ang Good Shepherd Memorial Park, Gray Line Memorial Gardens, Eternal Peace Memorial Park at Santuario de San Fernando, kung saan nag-set up ang kani-kanilang pamunuan, katuwang lokal na pamahalaan ng mga medical station at lost and found booth bilang pag-alalay sa mga bibisita. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Aldrin Malyari para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Aldrin Malyari. Patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, kaugnay ng pagunita ng undas. Tiniyak naman ng pamunuan ng PTEX ang kaayusan at seguridad sa terminal. Yan ang Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Live. Bernard? Alan, tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, kabilang na ang mga uuwing probinsya para sa undas. Fully booked na ang mga air-conditioned bus papuntang Tabaco City sa Albay. Kasunod ito ng pagbabalik normal ng biyahe papuntang Bicol Region matapos ang pananalasa ng severe tropical storm Christine. Normal na rin ang biyahe papuntang Visayas. Sa taya ng PITX, aabuti ng 1.4 million ang pasahero na inaasang dadagsa sa terminal para umuwi ng probinsya ngayong undas. Sapat naman ang mga babiyahing bus. Naman po tayong special trips na nakuha from LTFRB na permits, so nadagdagan naman po ang ating mga biyahe. Nakadeploy na rin ang mga tauhan ng Philippine National Police upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Gayon din ang mga medic mula sa Metropolitan Manila Development Authority.
Nagsagawa na rin ang Land Transportation Office ng roadworthiness sa mga babiyahing bus, habang nasa ilalim na sa drug test sa mga bus driver kung saan pumasa naman ang lahat sa kanila. Alan, pinapalalahanan ng publiko na mag-ingat sa mga kolorum na sasakyan na nag-aalok ng sakay ngayong undas. Isa kasing kolorum na sasakyan ang nahuli ng mga tauhan ng Land Transportation Office sa labas lamang ng PITX. Para naman sa mga kababayan natin na magtutungo sa PITX, bawal po ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay sa inyong mga bagahe. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Nakapwesto na ang puwersa ng National Capital Region Police Office sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para bantayan ang seguridad ngayong undas. Si Jel Guzman ng PIA sa Balitang Pambansa. Handang-handa na ang buong puwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa paggunita ng undas ngayong taon. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Sidney Sultan Hernia, handang-handa na ang buong puwersa ng NCRPO. Anya, ang mga tauhan ng NCRPO ay nakapwesto na sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Mahigit 12,000 na mga pulis ang nakaistasyon sa iba't ibang sementeryo, memorial parks, columbaries, critical areas at maging sa mga pasyalan sa lungsod. Kasama rin ang kapulisan ng mga tauhan mula sa Bureau of Fire Protection, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba pang force multipliers mula sa lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, may 76 na mga sementeryo at 58 na columbariums ang imomonitor sa buong Metro Manila. Ang mga miyembro rin ng NCRPO SWAT, Quick Reaction and Quick Response Forces at K9 units ay naka-standby para sa agarang pagdugon kung kinakailangan. Layunin ng NCRPO na masiguro ang kaligtasan ng publiko sa Metro Manila habang inaalala ang kanilang mga mahal sa buhay na yumauna. Nag-uulat mula sa Quezon City, si Jel Guzman ng PINCR para sa Balitang Pambansa. Mahigpit namang binabantayan ng Philippine Ports Authority ang mga pantalan sa bansa. Lalo't inaasahang papalo sa 1.6 milyon na mga pasahero ang babiyahe ngayong undas. Si Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Inaasahang papalo sa 1.6 million ang bilang ng mga pasahero na bibiyahe sa mga pantalan ngayong undas 2024. Ayon sa Philippine Ports Authority, mas mataas ito kumpara sa naitalang 1.5 milyong biyahero noong nakarang taon. Patuloy namang binabantayan ang 10 pantalan maging ang mga barko para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Lalo na po ngayong medyo peak season na, nagsisimula na rin po. Kailangan po itong mga barko ay nakaantabay at nakasunod sa guidelines ng Marine at ng Philippine Coast Guard. Actually, 10 nga po yung ports na tinitingnan natin na kamarami ngayong undas, kabilang na po dyan yung Panay Guimaras, Batangas, Mindoro, Negros Oriental, Bohol, Bicol, Surigao, Leyte, Zamboanga at Misamis Oriental. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, pinapaalalahanan ni PPA spokesperson Eunice Samonte ang mga biyahero na bisitahin ng Facebook page o website ng Philippine Ports Authority para sa detalye ng kanilang biyahe. Ang ating pong paalala ay magtungo pa rin po sa mga pantalan natin ng mas maaga sa kanilang scheduled booking. Pero this time, mas maganda po sana kung i-check muna nila sa kanilang shipping line kung tuloy po ba talaga ang biyahe, Sa atin naman pong Philippine Ports Authority website at saka po sa social media page natin, nakapost yung ating mga biyahe at mga kanselado. Eto, online po yan 24/7. Sakali pong may mga katanungan sila sa kanilang biyahe o kaya kung hindi po nila alam kung tuloy ba yung biyahe nila, maaari po nilang makita sa ating page. Wala sa PBS Radyo Pilipinas News, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Samantala, ipinagbabawal na ang mga pagsasara at pagkumpuni ng kalsada sa North Luzon Expressway o NLEX simula ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng NLEX, inaasahan ang pagdagsa ng mga motorista bukas kaugnay ng paggunita ng undas. Yan ang Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Live. Princess, sa mga puntong ito ay maluwag pa naman ang sitwasyon dito sa may bahagi ng Balintawak Toll Plaza sa North Luzon Expressway, pero bukas inaasahan na nga ang pagdagsa ng mga motorista.
Mula kaninang umaga may mga pailan-ilan ng bumabiyahe paprobinsya para sa paggunita ng undas. Sabi ng mga nakausap nating motorista, umiiwas sila sa inaasahang buhos ng mga motorista kaya't bumayahe na sila ngayon. Tingin nila, mas ligtas na ring bumiyahe habang mas maaga ngayong may panibago na namang bagyo na binabantayan sa bansa. Ayon kay NLEX Traffic Operations Head Robin Ignacio, mula sa daily average volume ng mga motorista rito sa NLEX na 330,000, inaasang tataas yan ng 10% o nasa 360,000 ngayong panahon ng undas. Pagtitiyak niya, nakahanda naman sila sa anumang sitwasyon at may mga patakaran na rin silang inihanda para sa mas maginhawang biyahe sa expressway. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. No roadwork, no closure po tayo umpisa today. Hanggang November 4, wala na po tayong mga pagkukumpuni. So open na po lahat yung ating lanes. And umpisa po bukas hanggang November 4 ng 6 a.m. 6 a.m. tomorrow hanggang November 4, 6 a.m. meron po tayong implement na free towing para sa mga class 1 to the nearest exit. Para mas mabilis po yung ating pag-clear ng mga insidente at hindi na po sila makaabala sa daloy ng traffic. At ganun din po na yung aming deployment ng mga personnel, mga 1,500 personnel po yun. Umpisa po tomorrow hanggang Monday po ulit. From patrol, incident response team natin, security, mga incident response teams at saka mga lane assist natin dito sa mga plaza. So nakahanda po kami sa NLEX. Princess, sa mga puntong ito ay talagang maayos naman yung sitwasyon pa dito sa NLEX at paalala sa ating mga kababayan, doble ingat sa mga puntong ito nga, Princess, no? Naku, umaambon na dito sa NLEX at sabi nga ni Sir Robin Ignacio ng NLEX Traffic Operations Department, talagang todo ingat din yung kanilang pinapayo sa mga motorista at hanggat maaari, siguraduhin na may load yung mga RFID para talagang bago bumiyahe ay wala ng hassle. Nananatili namang meron pa rin mga cash lanes dito para sa iba pang mga motorista. Princess? Maraming salamat, Mela Las Moras. Nasa tamang direksyon ng pamahalaan sa pagpuksa sa kahirapan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap na pag-arangkada ng Walang Gutom Program na administrasyon. Sa sectoral meeting sa Palasyo, ipinarating ng Pangulo na kumpiyansa siya sa hakbang na ginagawa ng gobyerno sa pangunguna ng DSWD. Kasabay nito ay lumabas din ang datos na bumaba sa 300,000 ang bilang ng mga pamilyang itinuturing na food poor families nitong nakaraang taon kumpara sa dating 1 milyon noong 2021. Gayunman, pinamomonitor ng punong ehekutibo sa DSWD ang pagpapatupad ng programa, lalo na't nasa halos 190,000 na pamilya na ang nakatatanggap ng kanilang food credits kada buwan. Sa paraan aniyang ito, mas mapabubuti pa ang programa na magbibigay daan para maabot ang hadikain na masuportahan ang nasa 1 milyong mga kabahayan sa taong 2027. Nauna nang sinabi ng DSWD na palalawakin pa ang naturang programa sa 300,000 household beneficiaries sa 2025 at 400,000 naman sa 2026. Nasakop ang 10 rehiyon at 22 lalawigan. Samantala, binayupo ng matinding hangin at ulang dala ng Bagyong Leon ang Santa Ana, Cagayan. Higit 100 pamilya na ang inilikas mula sa mga coastal barangay. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Benji? Alat, pinasilong muna tayo rito ng pamilya Gabor sa kanilang tahanan. Katabi-katabi lamang ito nitong dalampasigan ng Santa Ana, Cagayan. At napakalakas ng hangin ngayon rito dahil nasa signal number 3 ngayon itong kanilang bayan. At kanina nga, Alan, ay ipakita ko muna sa inyo sitwasyon dito ngayon. Napakalakas ng alon ng dagat. Makikita nyo naman yung tuloy-tuloy yung pag-alon, yung storm surge na unti-unti na kinakain itong kanilang dalampasigan. Nababawasan na nga yung buhangin. Samantala dito naman sa may bandang kaliwa, makikita ninyo yung pagsayaw ng mga puno dahil sa napakalakas na hangin. Kanina, Alan, sinilip natin ang isang residential area sa coastal line ng Barangay Palawig na unang nagsagawa ng evacuation dahil sa storm surge. Narito ang aking video.
Sa ngayon, Alan, ay umabot na sa 103 families o 261 na katao ang in-evacuate mula sa mga coastal barangay ng Santa Ana, pinakamarami sa barangay Palawig na may 60 pamilya, sinundan ng Kasampalangan na may 27 pamilya, Visitasyon, Sentro, Tangatan, Patnungan at ng Kasagan. Maaari pa raw na dumami pa ang mga evacuees na yan dahil tuloy-tuloy itong pagsama ng panahon. Inaasahan nila na mamaya ay mas malakas pa itong hangin at ulan na dala ng Leon. At ito na ang pinaka-safe na lugar na makaka-cover tayo at makapagbalita dyan sa studio. Balik muna sa iyo, Alan. Maraming salamat, Benji Durango, at ingat kayo dyan. Sinuspende muna ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Eastern Visayas ang biyahe ng mga sasakyang dadaan sa Bicol Region papuntang Visayas at Mindanao. Ito ay para mapabilis ang relief operations sa Sola Alarcon ng PIA sa Balitang Pambansa. Pansamantalang sinuspindi ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Eastern Visayas, Martes ng umaga, Oktubre 29, ang Visayas. Ito ay upang bigyang daan na mapabilis ang nagpapatuloy na relief response efforts sa mga apektadong residente at hindi madagdagan ang traffic jam sa lahat ng entry at exit points ng Region 5 at Region 8. Yung suspension of travel natin is for all non-essential travels. Ito ay mga leisures, family, mga ganyan, not related to HADR operation or response operation natin sa Bicol. So this is covering from any point of origin and passing through sa atin na yung end destination is Bicol onwards. Binigyang din ito Ricaryon na pinapayagan nila kung ang destinasyon ay hanggang Alin Northern Samar lamang. Ayon naman kay Veronica Reposar, Land Transportation Officer ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 8, alam na ng mga bus operators at drivers ang suspension sa biyahe. Minabuti naman ang isang driver ng GFO Tourist Bus na ma-stranded sa Tacloban Terminal kaysa naman bumiyahe na hindi makakadiretso sa Manila ang kanyang mga pasahero. Ang GFO Tourist Bus ay bumabiyahe Maasin Manila at vice versa. Nag-abiso sa amin ng kuha na aming company na talagang sa Balitang Pambansa. Para mabilis na makaresponde sa tuwing may emergency, isang mobile app ang inilunsad ng Police Regional Office 3. Sa pamagitan nito, mas mapadadali rin ang paghingi ng tulong ng publiko. Si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Malaking tulong ang makabagong teknolohiya para sa mas maayos at mas mabilis na komunikasyon at pag-uulat sa panahon ng aksidente, panganib at sakuna. Isang magandang halimbawa rito ang inilunsad na Ilocos Region Police Online Law Enforcement Investigation Community Affairs and Emergencies Electronic Buzz Emergency Response Mobile Application o ang iPolice eBuzz ER mobile app ng Police Regional Office 1. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista, mas mapapabilis ng mobile app na ito ang paghingi ng tulong ng publiko at pagtugon ng pulisya sa oras ng emergency. Ibig sabihin, mas matitiyak din ang mas pinabuting serbisyo publiko ng unipormadong hanay sa rehiyon. Sinabi ni PRO Regional Information and Communications Technology Management Division Chief Police Colonel Jomar Labiano na kailangan lang i-download ang iPolice eBuzz ER mobile app sa isang iOS o Android phone. Gamit ang mobile app na ito, mabilis nang maikokonekta ang nangangailangan ng tulong sa mga re-responding otoridad. During our operational testing po, meron lang pong isa hanggang dalawang calls po. Ibig sabihin, pag tinawagan mo yung isa, minsan kasi yung magre-respond, hawak-hawak na niya yung hotline number. Minsan naman po, mako-consolidate yung call dun sa talk at yun ay directly ipapasa dun sa responder na nakaperimeter dun sa lugar na mga either patrol cars or beat patrollers or mga ambulance man lang ng munisipyo yan or yung health, yung district hospitals at especially yung DRRMO natin na engaged natin sa LGUs ng Inter-Region 1 po yan. Suportado naman ng Office of Civil Defense Region 1 ang paggamit ng iPolice eBuzz ER mobile app ng PRO1.
Tiniyak ni OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsolingan na handang magbigay ng augmentation ang Office of Civil Defense kung kinakailangan para sa mas epektibong pagtugon ng pulisya sa anumang emergency. If ma-report po agad yung mga insidente na maaring makita ng ating mga kababayan, mas ma-actionan po agad ng ating kapulisan, and kung kakailanganin man po ng augmentation from the RDRRMC 1 po, handa po ang RDRRMC 1 po na tumulong kung kakailanganin man po ng augmentation para sa mga kababayan po natin na mangangailangan ng tulong. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Joy Camarga Brido para sa Balitang Pangbansa. Iba't ibang medical equipment, medical supplies at kung ano-ano pa ang ipinamahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa LRTA. Ngayong ipinagdiriwang nila ang ika-70 taong anibersaryo bilang bahagi ng kanilang Memorandum of Agreement para sa kapakanan ng ating mga kababayang pasahero. Ayon kay PCSO General Manager Melor Robles, isa sa pinakamahalagang kinukonsidera nila dito ang kalusugan ng bawat Pinoy at ang paglalagay ng mga AED o Automated External Defibrillators at iba pang mga first aid items sa bawat istasyon ng LRTA. Isa rin sa kanilang mandato bilang isang organisasyong kaagapay ang mga marginalized sector at mga kapuspalad na kababayan. Dagdag ni GM Robles, layunin ng kanilang tanggapan na palakasin palalo ang paghahatid ng charity works alinsunod sa isinusulong na bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi lamang mga pangunahing sementeryo sa Metro Manila ang dadagsain ngayong undas dahil maging ang mga Pet Memorial Garden sa Marikina City inaasahan ding dadalawin ng mga may yumaong fur babies. Si Jana Pineda ng PIA sa Balitang Pambansa. Kasabay ng pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo ngayong undas, inaasahang dadagsain din ang Pet Memorial Garden dito sa Barangay Fortune, Marikina City. Maaga pa lamang ay may mga bisita nang dumarating sa Pet Cemetery. Sa ngayon, mahigit 4,000 na mga aso at pusa at iba pang mga alagang hayop ang nakalibing dito. Isang proyekto na sinimula ni Kapitana Rizalina Watson Tiope, dala ng pagiging isang pet lover. Noong itinayo ang Pet Cemetery na ito noong 2020, tanging mga residente lamang ang pinapayagang maglibing dito. Ngunit sa dami ng mga taong gustong gunitain ang kanilang mga yumaong fur babies, binuksan ang Pet Memorial Garden kahit sa mga hindi taga-Barangay Fortune. Ang singil para sa pagpapalibing ay 300 pesos para sa mga residente at 500 pesos naman para sa mga hindi residente sa loob ng isang taon. Ayon kay Kapitana Tiofe, hindi lamang tuwing undas may mga bumibisita dito sa Pet Memorial Garden. Marami ang nagtitirik ng kandila at nagdadala ng bulaklak kahit sa mga ordinaryong araw. Samantala, nanawagan si Kapitana Tiofe sa mga pet lovers at mural artists na tumulong sa pagpapaganda ng Pet Cemetery na tinawag nilang Bantay at Mingming. Ngayong darating na undas, inaasahan ang pagdagsa ng mga fur parents dito sa Barangay Fortune Pet Memorial Garden upang gunitain ang kanilang mga yumaong fur babies. Mula sa Philippine Information Agency NCR, Jana Pineda para sa Balitang Pambansa. At diyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.